ay naka-network na siya. Okay? Underlying network capabilities has become more programmable na siya, automated. So, ibig sabihin, upgraded na siya naman. And security. Secure yung mga data mo. Because mayroon na siyang tinatawag na data center. Okay? So, yan siya. So, ano ang mga nagagawa ng modern computer networks? Can operate virtually. Okay? Saya, operate. Ang modern, ang dati ay to telephone line lang. So, for connectivity lang ang purpose noon. Okay? So, kulang siya. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng operate virtually? Underlying physical network infrastructure can be logically partitioned, create multiple overlay. So, anong ibig sabihin ng overlay? Ay marami na siyang computer na pwede mong malink. Okay? Overlay computer network, the nodes are virtually linked. Okay, pag virtual na siya, so ibig sabihin hindi yan, pwede na kayong magkita. Okay, yung tinatawag nila ngayon ay yung magbi-video cam ka. Okay? Through internet. Kaya ngayon, sabi nila, may kasabihan, ang mundo ngayon ay maliit na lang. Bakit mo nasabi yun? Kasi noon, kung through telephone line ka pa, pupunta ka pa sa PLDT para magtawag, hindi mo pa makikita yung mahal mo sa buhay, gaya sa Saudi, through telephone. Ngayon hindi na. Okay? Kasi upgraded na ang modern networking ngayon. Ang network ay pwede ka nang mag-communicate ngayon sa kanya, pwede mo na siya makita ang mukha niya. You see? Kaya, operate virtually na siya. Okay? So, yan ang mga kagandahan ng mga modern networking ngayon. Okay? So, physical networking. Okay, yan. Enterprise networking. So, yan, physical. So, hindi ko na yan lahat kasi mayroon pa akong itatakil na iba. So, bibigyan ko lang kayo ng idea. Dito naman, hindi tayo more on academic. Kaya lang, i-explain ko lang sa inyo kung ano naman ang networking. Hindi lang kasi mag-actual tayo. Okay, integrate a large scale, response quickly to changing condition, okay, provide data security. Okay, so yan ang mga kahalagahan ng networking ngayon, no? Kasi upgraded na siya. Okay, mayroon din siya kasi mayroon mga hacker. Okay, yan, mga paano sila maglagay ng antivirus, software, firewalls, anti-malware. Okay, so yan siya. So, secure ang data mo sa mga network ngayon. Okay? Kasi mayroon na siya mga antivirus, software, firewalls. So, matatakil din natin maya-maya kung ano ba yung antivirus software, ano ba yung firewalls, ano yung malware. Okay, what are the types of the computer network architecture? You see, mayroong architecture. Okay, so yun, client-server architecture. Okay, ano ba ang client-server architecture? Okay, this type of computer network nodes may be server or client. So, pwede siyang server, pwede siyang client. Server nodes, okay, magkakaiba ha? Ano man natin magkakaiba siya? Iba yung server sa client. Okay, sa server nodes, provide resources like memory processing power, data to client nodes. O yan ang advantage ng server. Okay? Kung halimbawa yung naka-virtual machine kayo, so ang server ang magbibigay sa inyo ng mga memory, okay, processing power. Yan. Okay? So yan ang client server. Kasi ito ang tinatawag na network architecture. Okay? So yan siya. Ano naman yung client, okay? Data to client node, server nodes may also be managed client nodes. So ang ibig sabihin, ang nagkukontrol sa mga client node na yan ay ang server. Okay? So, ang client daw may communicate with each other. Ang client,
pwede siya mag-communicate sa katabi niya o client din, pero hindi siya makashare ng resources gaya ng server. Okay, naintindihan na natin ang client server. Yan, ang ano natin, no? Architecture yan. So, meron na naman tayo, hindi natin magpahaba. Okay, meron naman tayong peer-to-peer. So, magkakaiba ang peer-to-peer sa client server. Okay? Ang P2P architecture, connected computers have equal powers and privilege. So, ibig sabihin, kung equal siya, wala siyang particular server. Okay? Hindi gaya sa client server, mayroon talaga siyang particular o mayroon talaga siyang server. Ito naman, kung ang networking mo ay peer-to-peer, yung privilege, yung powers niya ay the same. Kasi ang purpose lang ng peer-to-peer ay mag-share lang siya ng resources. Do you understand? So yan, i-ano man natin yan pag ma-actor na tayo, so matatakil din natin kung anong sinasabi ko dito, kung ano ang client server, ano yung peer-to-peer. So yan. Okay, so yan siya. Then, what is network topology? Ang network, you see, marami tayong term regards sa networking. Ang magkaiba yung architecture, magkaiba naman ang topology. So what is the definition of topology? Network topology is the arrangement of nodes and links. So natakil na natin itong nodes. Okay, ang mga nodes ay ano? Hub, modem, switch, computer. So that is all nodes. Ang link naman ay mga media. Okay, anong mga media tinatawag nito? Hindi yung media na announcer sa radio, no? Hindi yan. So ang tinatawag ng media dito ay yung mga physical, like for example, cable, wire, okay, UTP cable, fiber optics, and wireless. Yung free-space. So yan ang tinatawag na links. Okay? So meron siyang bus topology, mayroon siyang ring topology. Okay, so matatakil din natin ito. Inshallah, mayroon siyang star topology. So ano ba ang popular? Ano ba ang best? So dapat alam natin ito, no? So ngayon class, papasok na tayo ngayon sa basic ng networking. Okay? So ano ba talaga ang networking? So kailangan natin malaman yun kasi tayo mga gumagamit ito, alam natin kung paano gumagamit ito. Pero alam natin kung paano siya nagtatrabaho, paano siya nag-share ng files, especially sa labas. Okay? So yan ang iintindihin natin ngayon, explain ko sa inyo, papaliwanag ko sa inyo, kung ano ba talaga ang basic networking. Okay? So sa basic networking, so mayroon siyang dalawang part. Or tinatawag natin leg. Okay, leg. So mayroon siyang LAN, mayroon siyang WAN. Okay, so nakikita mo mayroon siyang LAN. What is LAN? It stands for Local Area Network. Ang WAN naman ay Wide Area Network. So bago tayo pupunta sa WAN, sa Wide Area Network, intindihin natin na kung ano yung LAN. Okay? Tapos, kung naintindihan natin kung ano yung LAN, okay, so dapat alamin natin kung ano ba ang IP address, ano yung switch, ano yung subnetworks. Okay? So later na natin ito, ipapaliwanag kung ano yung router, gateway, firewall, DMC, at saka forwarding at saka yung LAN. So first, itatapin natin yung LAN. So ang LAN na ito, yung local area network, pwede natin ikumpara ito sa isang school. Topic natin yung LAN. So ito muna itatapin natin muna yung LAN bago tayo pupunta doon sa wide area network. So yung LAN, pwede natin siya ikumpara sa isang school. Okay? Yan. Para maintindihan natin, so paano ba talaga siya mag-share ng data, so paano niya talaga ginagawa.
Okay, so walang, halimbawa, yan ang natin ng LAN. So ang LAN, ibig sabihin ng LAN ay Local Area Network. Ang Local Area Network, gaya nito, sa isang lokasyon siya. Okay, sa isang lokasyon. Ang tama talaga yung halimbawa sa office ninyo na naka-networking yan, ang tawag sa kanya yan ay Local Area Network. So ano ba ang mayroong devices sa Local Area Network? So nakikita ninyo dito, yung siyang switch. Okay? So ayan siya. Na ngayon, within limited range lang siya. Pag tawagin natin ito Local Area Network, ay limited range lang siya. Okay? Gaya nito, so may boundary siya. Okay? Ayan siya. Na ngayon, itatapik natin muna ano ba yung tinatawag na IP address. Okay, so ang IP address, ito siya. Okay, yung 192.168.10.20. So ito, para ma-identify natin ang device natin dahil sa internet protocol yung IP address natin. So bawat devices natin dapat mayroon siyang IP address. Okay? Para ma-identify niya kung sino ba talaga sa kanila yan, meron siya, o devices natin na meron siyang IP address. Kasi kung walang IP address, so hindi yan makasesend ng files. Okay? Now, halimbawa, IP address ang logical address ng bawat devices natin. Okay? Now, ngayon, ano natin, para maintindihan natin talaga, pwede natin siya makumpara sa isang school. Okay? Para maintindihan natin talaga kung paano siya mag-share ng data, mag-share sa aming messages. So, since dalawang natin, part 1, part 2, yung local area network at saka yung wide area network, so itatakin natin muna ito. Kaya sinabi ko kanina na ang local area network